iyang pulo na Gingon, I am the way, the truth, and the life. Siya ang dalan mga higala kapatuoran o kinabuhi. Mga higala, walay gipili ang Diyos kinsa ang maluwas kinsa ang dili. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not that any should willing to perish, but that all should come to repentance. Muna'y gisulti sa pulong sa Diyos, muna'y saad mga higala. Walay gipili ang Diyos, balikon ko pag-usap, kinsa ang maluwas, kinsa ang dili. Kunya, ang saad po sa Diyos mga higala, tumanon yun na niya. Diba, kay bao mangitang ang saad sa tao, dili matuman. Sa gisulti pa sa pulo sa Diyos na ang saad sa tao, hindi na matuman. Pero adunay saad sa Diyos, mga higala, kinabuhing dayon. Ang iyang pulo na Gingon, these things have I written unto you, that ye may believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So palihog, tuuhin si Kristo hindi personal nga manuluwas. Wala na ilahin pamahagi pa. Dili ang among simbahan, dili ang among relihiyon, dili ang ngalan sa among pastor, kung dili ang makaluwas, ang ngalan nga makapaluwas mga higala sa Kristo. Kay siya namatay gilubong human sa katulong adlaw na banaw mga higala dito sa krus sa Kalbaryo. Kay bao mangitang ang Dios gugma, di ba? Kay bao matatanan na, for God so loved the world, dapat ka ng love mga higala past tense, ipakita na niya 2,000 katuig nilabay. Tungod niya na iyang ipakita ang iyang gugma mga higala. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya siya mga higala, in Psalm chapter 7 verse 11, for God is righteous, and God is angry with the wicked every day. Kada adlaw na buwag ang Diyos mga kasalanan diri sa kalibutan. Kaya sumo siya mga higala. Una, karon na nagsiluwasan, ayaw paunyaw niya mga higala. Iyang kitanyag, ihatag, ayaw pa utana na nga, mas may pagwa.